Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Okay, Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Anong love connections ito? So, yan. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Mga aral at gabay, mga mensahe ninyo with these love connections. Spirit guide, ayan. So, maybe enough na itong mga message na to. Mga mensaheng ito. We have here 5 of Wands. 8 of Wands. 3 of Pentacles, the Moon, the World, Hierophant, 9 of Swords, kuha pa tayo isa, bottom of the deck, Ace of Wands. Okay, so I can sense here na since nandito si 5 of Wands, ayan, maybe marami talagang complications sa relationship ninyo. Complications, frustrations, confusions, at maraming mga taong involved dito. Kasi makikita natin, ayan ang daming nagtatalo-talo dito. So, hindi lang kayong dalawa, kundi merong ibang taong involved sa relationship ninyo. Pwede kasing family yan, pwedeng barkada, or pwedeng other parties. Ibig sabihin, merong third party involved sa relationship ninyo. Or hindi mo alam na ikaw yung ginawang third party. Pwede rin, di ba? Kaya nandito yung Moon Ibig sabihin yan, meron talagang ditong hidden truths. Maraming mga katotohanang tinago sa'yo o pinagtakpan, at may mga taong involved, parang hinarang ang katotohanan. Hinarang sa iyo ang katotohanan kasi kung makikita dito, ito yung parang magulong, malabong part, 'di ba? Tapos kung nandun yung Moon sa taas, merong nakatakip nga doon in order for you. Ayan yung parang yung kung ano man yang parang monster na yan, 'di ba? Yun yung nagtatago ng katotohanan. Kaya etong the Moon na to signifies hidden truths. Okay, maraming mga hindi ka pa nalalaman tungkol sa person mo or mga ginagawa niya or kung ano pa man. Then, maaari kasi dito na lumipas ang panahon, nagkalayo kayo kasi nga masyado nang magulo. Now, marami kang katanungan kung bakit nagawa sa'yo ng person mo. Nabigla na lang hindi siya magparamdam. Di ba? Parang ghosting. Diba, minahal mo siya, tapos ganun, na ikaw yung message sa kanya. Dumating yung time dito na, ayan, Ace of Wands, na parang gustong mag-reconnect sa'yo ng person mo. Maaring humingi siya ng payo sa mas nakatatanda sa kanya. Kaya nandito si Hierophant. Di ba, parang humingi siya ng mga advice. Tapos, gusto niyang i-work out ang inyong relasyon. Gusto na niya talagang ayusin pa yung sa inyo. Kaya naman maaring ito kasi yung yung parang yung fire, yung desire. Maaring nagkalayo kayo, long distance, or ito na yung fulfillment na nais ninyo. Diba? May mga panahon din na hindi siya makatulog. Iniisip ka niya, keeps thinking of you. Kaya naman nandito si 9 of Swords. And nandito si 8 of Wands. Maaring makipag-communicate na siya. Mag-reach out na siya sa'yo para tanungan dyan sa isipan mo kung bakit bigla na lang nawala at umalis ang taong to dahil sa sobrang complicated na ng inyong sitwasyon. Bigla na lang siya naglaho, hindi nagparamdam, ikaw pa yung naghahagilap sa kanya, ikaw pa yung naghahanap ng explanation, ikaw yung kausapin siya pero wala.
na-ghosting ka na. But this time, nakapag-isip-isip tong taong to, maybe lumipas ang panahon. Humingi ng payo sa iba, sa nakatatanda. Gusto niya magkaroon kayo ng reconnection. Gusto niyang ayusin, i-work out ang inyong relationship. At siya na mismo yung gagawa ng paraan to reach out to you para magkausap kayo. May gusto siyang sabihin sa'yo na maaring eto na yung time na tanungin mo siya sa lahat ng mga, sabihin natin, hindi naging klaro para sa'yo. Especially nang bigla ka niyang iniwan. Ano yung mga dahilan? Bukod dito sa complication na to, ano pa yung mas malalim na dahilan? So yung person mo gustong mag-reach out sa'yo, may nais siyang sabihin sa'yo. Pero sa umpisa, meron talagang humahadlang sa inyong dalawa. Parang merong third party dito na hindi mo alam. Meron palang third party, kaya kayo nagkalabuan. Hindi mo alam yung buong katotohanan kung bakit parang sa umpisa, okay kayo, sa bandang huli, nagkalabuan, naging magulo. Hindi mo alam at marami kang katanungan sa isipan mo kung bakit niya nagawa yun. Marami kang gustong itanong sa kanya. At sa mga panahon na ikaw naman yung tumahimik na, gusto mo na lang magkaroon ng peace of mind, ipinaubaya mo na lang sa itaas. Lahat ng mga katanungan na yun ay masasagot pagdating ng panahon or kahit hindi na siya masagot because you are trying to move forward with your life. That's the time naman that your person keeps thinking of you, that person wants to reach out to you, talk to you, may gusto siyang sabihin. Maaring yun na yung pagkakataon na lahat ng katanungan dyan sa isipan mo mabibigyan na ng kasagutan. Lovers, Four of Cups. Four of Cups dito meaning ikaw lang din yung iniisip niya at kahit merong mga nasa paligid niya, ikaw lang din. Walang iba. Lovers, you are soul connection, soulmate. You have soul connection. You're a soulmate. Ano ba yung nais niya sabihin sa'yo? Siguro doon na niya i-explain yung mga taong involved, kung bakit naapektuhan siya, kung bakit natakot siya na paaring ipaglaban ka, or maybe meron siyang nakaraan na hindi pa sila talaga, wala pa silang closure, taong namamagitan sa inyong relasyon, na siya rin naman ang may kasalanan dahil pumasok siya sa relasyon ninyo na meron pang hindi nakasaradong pinto. Parang ano yun nangyari eh. Hindi pa lang sila totally naghihiwalay, nakilala ka, pumasok sa naging kayo, na hindi niya pinapaalam, na talagang hindi pa naman talaga sila totally tapos, nagkakalabuan pa lang, kaya naging complicated. Pwedeng ganon. Kaya medyo lumayo muna siya, maaring sa mga panong hindi siya nagparamdam sa'yo, tinatry niyang ayusin, or tapusin ng maayos, at nang talagang totally wala na, that's the time na gusto na niyang i-push sa inyong dalawa. Lovers dito, maybe pakikinggan mo siya sa sasabihin niya, and because you love that person, you will give yourself and that person, you will give both of you second chance. And since nandito yung the world means it will be the fulfillment
fulfillment of your relationship. Ibig sabihin, kung dating complicated at may maraming mga nakatagong katotohanan, maybe this time, it will be an open, honest relationship. And this time, masasabi nating wala nang iba pang magiging complications. Tignan po natin ang message para sa inyo. Be honest. Heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Kailangan talaga dito be honest, no? Hindi siya sa'yo naging honest sa umpisa. Dahil hindi niya kayang open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Open yourself to love. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.